kundi ang people power sa mapayapang pamaraan, tanggalin si Marcos at si Romualdez at magkaroon po ng constitutional transition and succession of power, at yan po ay gagawin ng Armed Forces of the Philippines by declaring the withdrawal of support from the President, and i-recognize nila that the acting Commander-in-Chief and the acting President right now is the Vice President as the caretaker government, and the Armed Forces of the Philippines will stand by that because it represents the best interest of and the rights and welfare of the Filipino people, sapagkat ang saligang batas ay nagsasaad, ang Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And the state and the people, hindi po si Marcos at Romualdez ang nagre-represent sa kanila. Klaro po tayo dyan. The Armed Forces of the Philippines belongs to the people, and they should stand with the people and defend the people in our country, not the politicians, creating problems ng pagkabulok ng lipunan at gobyerno dahil sa pandarambong nila sa kaban ng bayan. Buligligin natin, yanigin natin ng pagkilos ang mga nagbibingi-bingihan pa sa Armed Forces of the Philippines at nagbubulag-bulagan. Join the people and declare the withdrawal of support from Marcos Jr. and kick out Marcos and Romualdez, and let the constitutional mandate of transition of power go to the Vice President, and we shall start the change and we shall start justice. Itisin at kukulungin at hatulan ng kamatayan, siguro maniniwala ako. Pero mga kagaya nito nila Alcantara, Bryce Hernandez, mga Diskaya, sila Saldico, sila Romualdez at si Marcos, they deserve a more cruel penalty kung pwede lang. Sa batas natin gawin yan, gagawin ng taong bayan yan. Mga kababayan, itong si Bryce Hernandez, Assistant District Engineer ito ni Alcantara sa Bulacan. Ngayon po, gumimik siya na magpapakanlong siya dito sa House of Representatives. Pero ang pagkakaalam ko kagabi, idiniliber na siya sa Philippine National Police Camp Crame Custodial Center para doon po siya ilagay. Kasi ayaw daw niyang bumalik sa Senado dahil nga may mga diskarte siya na itinuro ni Senator Marcoleta na siya ay binibigyan po ng mga utos mula doon sa House of Tambaluslos nila Romualdez upang ituro at magturo ng mga senador. Ayon, na pinabulaanan at itinanggi ng kanyang boss na si District Engineer sa Bulacan na si Alcantara, mga kababayan. And then ganun din po ang Diskaya couple, they are being put under juris or under pressure na magturo at magpangalan ng mga senador para damay-damay na. Ito talaga ang game plan nitong kolokoy na si Romualdez, kasama itong bagong asong ulol niya na si Terry Ridon. Itong si Terry Ridon, ex-komunista po ito. Notorious ito sa loob ng CPP na-involve sa pandarambong din po ng mga pondo, kaya sinipa ito, mabuti dito hinataw ng parusang kamatayan ng komunistang grupong teroristang CPP, NPA, NDF. Ngayon, alipuris ito ni Saldico at ni Romualdez, itong si Terry Ridon, yung pinunong asong ulol ng TRICOM nila, mga kababayan. But anyway, gusto ko pong puntuhan kasi pinadalahan ako kaninang 5 a.m. ng isang netizen ng napakagandang pagkakasulat niya. Inilahad niya kung paano ginawa ang criminal operations in the DPWH, pointing out a particular example sa Bulacan na mataas ang posibilidad na ito nga ang kalakaran sa mga District Engineering Office. Pag sinabi pong District Engineering Office, mga kababayan, ito ay kontrolado, ito ay manipulado, ito po ay dugtungan ng kasindikatuhan ng maraming mga kongresista, sapagkat dyan po pinapadaan ang pondo na in-insert sa Congress, tapos kakatayin sa DPWH District Engineering Office, of course with the clearance ng Regional Director at ng Regional Office, na ibaba na doon ang pondo, hihigupin ng mga sindikato at kriminal na kontraktor. Kagaya nitong nabubulgar na Wawaw, itong SYMS, itong Diskaya, itong Sunwest ni Saldico Rocoy,
Ito po ay mga daanan at mga lagusan ng pundo ng sindikato na kinukuha sa budget o dinadambong itong District Engineering Office. Kaya dapat dinisolve na ito eh. Kung totoo at seryoso si Marcos, kaagad niya dapat ipinag-utos na binuwag na ito. At ang lahat ng mga staff at mga nandyan sa District Engineering Office all over the country report directly na to the Office of the Regional Director. Doon na sa Regional Office. Walang bidding na dapat na mangyayari pa dyan sa District Engineering Office, no? Kasi dyan po dumadaan ang diskarte ng pangungurakot at pangungulimbat ng mga kongresista sapagkat sila po ang naglalagay, sila po ang nagmamaniobra na ang mailagay dyan sa District Engineering Office ay kasabwat nila, kasapakat nila sa krimen, no? At pati na ang mga linya sa kontraktor dyan po inaariglo lahat. Kaya notorious po na pugad yung District Engineering Office na yan, ng halos lahat sa buong bansa. And I talked to some engineers na nakapagtrabaho po sa District Engineering Office. They confirm na dyan pa lang sa EAW, Engineering Administrative Overhead, grabe na ang kutungan. For every 1 million ay between 2% ang kinukuha nila, 2.5%. So for every 1 million, may kinukuha silang 25,000 mga kababayan. So pantakin mo kung ang project is 100 million. Million din po ang EAW. At yan ay hawak ng engineering office dyan sa District Engineering. So for every 100 million, mayroon pong 2.5 million na nakukuha mga kababayan. Itong mga kulukoy na ito, EAW ang tawag nila. Engineering Administrative Overhead. Yan po ay kalakaran ng pagnanakaw. Hindi pa kasama ang mga SOP na tag 10 to 15% at the minimum hanggang 25%. Hindi pa kasama ang kontraktor na kanilang kinukutungan na kasabwat din ng congressman at ng mga taga-district engineer. Yan po ang katotohanan. At ito po ay isinalaysay sa akin ng 2 district engineering engineers na doon po nakadetail. Ang isa taga Iloilo, ang isa po taga Mindoro. Kilala po nila ako kasi one time na-meet ko sila sa mga gathering po ng NTF-ELCAC noon at nakakapag-ugnayan kami. Kaya ito po ang dahilan kung bakit itong si Bryce Hernandez na kapag naglalaro po siya sa loob ng casino, kaya niyang magpatalo ng 25 million sa isang paglalaro lang. Kung pwede lang sanang buhusan ito ng gasolina at sila pa ng buhay to set an example, the way, kung pwede lang sana, the way ginawa ng mga nagpoprotestang mamamayan sa Nepal sa kanilang mga public officials doon, including ang pinalayas nila ang Prime Minister at mga gabinete nito lumayas na at ngayon ay nasa brink of economic and political shakedown ang buong Nepal dahil po sa malawakang pag-aalsa ng mga tao laban sa kabulukan ng korupsyon, pagnanakaw sa pundo sa gobyerno ng Nepal. And there is a Communist Party in Nepal na kaalyado ng Communist Party of the Philippines, no? At may hukbo diyan ng Nepalese People's Army diyan na pinamumunuan ng Communist Party of Nepal, no, mga kababayan. But anyway, ang Nepal at ang Indonesia ay may commonality. Yung pag-alsa at paglawak ng pagkagalit ng mga mamamayan to the point na umabot sa riot, umabot po sa karahasan, hindi mo sila masisisi. Bagamat hindi natin kinokondone o ina-encourage na gawin po yan at hindi po natin mahuhusgahan kung bakit nangyayari ang ganong reaksyon ng kanilang mamamayan, bagamat yan ay may malaking epekto, but you cannot prevent and blame the people kung bakit umabot sa sukdulan ang kanilang pagkagalit to the point na ginawa nila ang karahasan at ginamit nila ang mga hakbang na mararahas to the point na may mga nasasaktan, may sinusunog at may nawawasak na mga properties. Hindi ko po ninanais personally na umabot po tayo sa ganyan. Pero lubos ko namang mauunawaan kapag may mangyayaring ganyang mga kaganapan sa Pilipinas dahil po pabaya, halos walang maramdaman na konkretong mga hakbang o gagawin o ginagawa ang gobyernong ito upang mapapanagot pa
ang mga magnanakaw kagaya nito nila Bryce Gonzales, ang mga Diskaya o ni Bryce Hernandez, kagaya po nila Romualdez, nila Saldico, and even si Marcos. Kasi nga po, at tingnan mo ang record ng Okada Manila, kung hindi tayo may skandalo dito, isa lang siyang assistant district engineer na ang monthly salary niya ay hindi po lalagpas ng mga 100,000 a month. No? Yan lang pong salary niya. At kung mayroon man siyang kutong na paliit-liit lang o pakunti-kunti, hindi aabot po sa 500,000 ang kikitain niya a month sa diskarte niya sa DPWH. Kung pakunti-kunti lang ang kanilang diskarte at hindi malawakang pandarambong. Pero ngayon, mga kababayan, napapakita po ni Senator Marcoleta na ang records na na-obtain ng Senate Blue Ribbon Committee sa Okada, Manila, isang buwan kayang magpatalo ng kulukoy at tarantadong si Bryce Hernandez ng mga halagang hanggang sa 75 million to 100 million pesos. My goodness. Ibig sabihin po, bilyon ang nakawan sa isa pa lamang na District Engineering Office sa Bulacan. At wala tayong maririnig na hakbang na ginawa si Marcos na ipinag-utos niya na ipakulong yan, huwag mo nang palabasin yan, sapagkat inamin naman niya na na-involve siya, that is an admission in public, at yan ay equivalent to in flagrante delicto. Ibig sabihin po, caught in the act ang equivalent ng kanyang revelation, kaya dapat ipakonpiska, ipaprocess ka agad sa Anti-Money Laundering Council ang pag-sequester, ang pag-seizure and forfeiture sa mga ari-arian, bank accounts, bahay, properties, sasakyan, at mga pera na hawak nila Bryce Gonzales, Bryce Hernandez, at pati nitong si Alcantara. That could set an example na lahat ng District Engineering Office at mga nakatalaga dito ay mayroon kaagad na aktual na gagawin. Wala pong patutunguhan ang investigasyong ito kung puro lang po revelations, pagbubunyag. Alam na po at tinatanggap na ng mamamayang may katotohanan ganyan, ang hinahanap ng taong bayan ay aksyon na upang magbigay ng katarungan sa nagaganap na ito. So kayang gawin po yan ni Marcos, no? Kung ako lang bibigyan na ako ng isang buwan tapos pipirma ako that after the end of 1 month bababa ako. Yan po mga dapat gawin. Number 1 ay ipakansila totally ang mga permit nitong mga contractors na ito at i-ban sila for life dito sa mga bidding process. And then file ng kaso, kasabay sa pag-file ng kaso, gumalaw ang Anti-Money Laundering Council upang i-recover, i-forfeit at i-seize, forfeiture and seizure sa bank accounts, sa properties, lupa, bahay at ari-arian at kayamanan sa bangko. Yan dapat ang iutos niya. Hindi po yan illegal, hindi po yan paglabag sa karapatang pantao. Yan ang tinatawag na hustisya. At kung kinakailangan na ito ay gawin kaagad, dapat ginawa na ni Marcos ito. Kahit paulit-ulit pa po ang Senate Blue Ribbon Committee, alam na at tanggap na ng tao na may umiiral yan. Hindi na nagdududa ang mga taong bayan. Ang hinahanap ng mamamayan ay aksyon. Yun po ang hinahanap natin. Annalyn Bilyones and Heidi Ching, no? Sa lahat po ng inyong manonood, salamat po at nakikinig po kayo. 100,000 a month, yun lang pong salary niya. At kung may chikiming siya o mga diskarte, ang isang kagaya ni Bryce Hernandez, malaki na po yung 500,000. Pero kaya niya magpatalo in one setting 25 million. May isa pang patalo niya, 18 million. May 15 million. Umaabot po sa hundreds of millions ang naipapatalo niya sa Okada pa lang. Mayroon pa po siyang mga record na nagkakasino din siya sa City of Dreams, sa Soler. High roller po ito, no? Na ang sweldo niya less than 100,000 pesos. Itong tarantadong kriminal na ito na si Bryce Hernandez. Inamin na niya Sabi niya, utos lahat yan ng aking boss ang ginawa namin. Bakit walang hakbang na konkreto at malinaw ang gobyerno ni Marcos na ito'y kasuhan na, ikulong na, at kumpiskahin at bawiin ang lahat ng kayamanan nila. No? Dapat ito ay, sabi ko nga, kung pwede lang gawin na ito ay bitayin sa luneta, buhusan ng gasolina,
at ipakita sa taong bayan kung gaano kasama ang kanilang ginawa to set the example. Pero hindi pwedeng gawin wala sa batas natin yan. Kung si Ontiveros pa, karumal-dumal daw at kontra mahirap ang death penalty. Kulukoy din ito si Ontiveros. Kung ang mahihirap ang lilitisin at kukulungin at tatulan ng kamatayan, siguro maniniwala ako. Pero mga kagaya nito nila Alcantara, Bryce Hernandez, mga Diskaya, sila Saldico, sila Romualdez at si Marcos, they deserve a more cruel penalty kung pwede lang. Sa batas natin gawin yan, gagawin ng taong bayan yan. At yan ang nakikita natin, the level of frustrations, the level of disappointment, and yung temperatura ng pagkagalit ng mga mamamayan ay sobra-sobra na. Yan po ang nakikita kung pwedeng sumambulat anytime, na pwedeng mangyari nga at hindi maiiwasan na mauulit ang mga kaganapan sa Indonesia na nagaganap at sa Nepal kung saan po umabot sa sukdulan ang pagkagalit ng kanilang mga mamamayan dahil sa iskandalo ng korupsyon. Sa Indonesia, magkano lang po ang mga benefits na idinagdag sa kanilang mga opisyal ng gobyerno nila? Nasa 200,000 pesos lang per month ang benefit na kanilang iniatang bilang pribilehiyo nila. Nag-alsa at nag-riot na ang mamamayan sa Indonesia. Sa Nepal, ganun din po, no? Mga pangungurakot sa public fund na hindi naman umaabot sa mga bilyon-bilyon na pesos, pero nabuking ng mga mamamayan ng Nepal. At ngayon po, nag-alsa at nag-riot ang mamamayan sa Nepal at napalayas ang kanilang premier ministro at ilang mga kurakot na mga opisyal ng gobyerno nila ay ni-raid at sinunog po nila ang mga bahay, pati po ang asawa ng prime minister ay sinaktan po nila. May nakita akong video na hinahabol at sinasaktan ng mga mamamayan sa Nepal na tumakas sa ilog sa likod ng kanyang bahay, malapit lang sa ilog ang kanyang bahay, tinakasan po ng finance minister ng Nepal ang mga tao, subalit siya po ay kinuyog at sinasaktan habang tumatakbong nakahubad sa ilog. My goodness, ito po ang posibilidad na magaganap sa ating bansa kung hindi po gagalaw si Marcos at puro pailing-iling, paiyak-iyak at paikot-ikot lang sa mga ghost area ng mga proyektong ito sa flood control at puro lamang dada at puro lamang paimbestiga-imbestiga. The action that can be undertaken cannot be done at the Senate. The most that the Senate Blue Ribbon Committee can do is to recommend the filing of cases and to reveal more data and information that can be used for case build-up. Pero sino po ang pwedeng gumawa ng case build-up? It should be Marcos. Sapagkat ang makinarya, mga abogado, Department of Justice, Anti-Money Laundering Council, National Bureau of Investigation, National Intelligence Coordinating Agency, at pati po ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines upang tumulong na mapalakas ang mga kasong ito, mangalap ng impormasyon at ma-establish ang karampatang mga batayan sa pag-file ng kaso at paghahabol sa mga pagnanakaw at pandarambong na ito. All of these machinery and instruments of the government can be are all at the disposal of Marcos. Kaya po, yan po ang malinaw. Kahit ano pa pong bulgaranay, ano pa pong mga pagsisiwalat ang gagawin. Lalo na po dito sa katarantaduhan na kinakanlong nila ngayon at inililihis itong ginagawa nila sa traidor.com, no? Na ginagamit nila Terry Ridon at Romualdez at mga aliporis nila, like itong si Boy Banal na Aso, Santong Kabayo, Benny Abante. No amount of any cover-up ang pwede pong magpalihis sa kaalaman ng taong bayan at sa kanilang nakikita at nararamdaman na ang punot dulo ng lahat ng ito ay si Marcos at si Romualdez. They are the architects and the orchestrator of all of this. No? Huwag po nating kalimutan na sila Saldico at itong mga kagaya nila, mga Benny Abante na to, itong mga sila Garin, itong sila mga Kimbo, itong mga Diskaya, itong si Bryce Hernandez, itong sila Bonuan, at iba pa,
they are secondary targets sapagkat sila po ay hindi makapagsasagawa ng pandarambong kung hindi pinamunuan ni Marcos at Romualdez ang sistemang nagpapahintulot na gawin ito. Ang ibig ko pong sabihin, huwag nating ilimitahan ang panawagan ng katarungan at pananagutan dito kina Bunuan, dito kina Saldi Colang, kina Diskaya, kina Bryce Hernandez, kina Alcantara, itong mga Wawaw builders, because they are the secondary criminal elements. In the whole of the conspiracy, the principal architects are Marcos and Romualdez. Yan po ang tama. Pilipinas ako. Noted. So malinaw po mga kababayan ng ating tinutumbok dito. Kailangan pong gumawa na ng hakbang ang taong bayan. Ang lahat ng gusto nating gawin, bawiin ang kanilang mga bank accounts, ikumpiska ang kanilang property, at ang kanilang sasakyan, ari-arian at mga pinagnanakaw na mga pera at mga kayamanang pinagnakawan tayo, magaganap yan kapag hindi si Marcos ang presidente at kapag wala si Romualdez. And what is our alternative? Our alternative is to remove Marcos and then let the constitutional process take the transition of power, meaning si Vice Presidente Sara Duterte po ang ipinapanawagan ng taong bayan. Sapagkat kung hindi natin susundin ang transition of power na nakasaad sa saligang batas, magkakagulo po tayo at magkakaroon po ng problema dahil pwedeng hindi po tutugma ito sa batayang legal ang magiging uupo na Pangulo unless bukas tayo na magkaroon ng revolutionary government. Pero yan po ay walang legal basis sa buong internasyonal na kalagayan. Kaya makikita nyo ngayon yan ang problema nila Traore. Bagamat tama ang kanyang ginagawa, pero ang kanyang international legitimacy kailangan magkaroon po ng konstitusyon o ng batas na siyang magkakaroon ng pundasyon na maging legal, lehitimo at mayroong batayang legal framework kung paano umandar ang gobyerno. So itatayo natin kaagad ang revolutionary government without a constitutional and legal framework, magulo po yun. Kasi ang mangyayari niyan, diktadura o kaya hunta. Yan ang ibig sabihin ng hunta. Ako naman, hindi ko gustong pumunta tayo doon. Pwede po nating lutasin ito kasi nakikita natin, kaya naman pong kapag si Vice President Sara Duterte ay maging Pangulo ng bansa under the constitutional line of succession by the people power, removing Marcos and Romualdez, lahat ng ito po ay mapagsisimula nating gawin. So kahit anong reklamo natin hanggat si Marcos po ay nandyan, hindi natin makukuha ang hustisya na ito. Hindi natin mapabawi ang mga kayamanang ito at mapapasarado ang mga bangko nila at makukulong sila at may pananagutan sila sapagkat hindi gagawin ni Marcos yun. Sapagkat hindi nga niya kayang buwagin ang sindikato na binuo ng pinsan niya kasama ang CPP, NPA, NDF na nakikinabang din dito. Ngayon parali-rali pa sila. Kasama po dyan sa kasindikatuhan na ito, even ang mga dilawan pinklawan na dati tinatawag nilang magnanakaw ang mga Marcos, pero ngayon kasama sila sa pagnanakaw ng Marcos at Romualdez. So, what is the solution? Ang solusyon, sipain si Marcos at si Romualdez. Tanggalin sila sa kapangyarihan sa pamamagitan ng people power. At yan ay sa mapayapang pamamaraan. Hindi natin pwedeng i-encourage ang kaguluhan, ang panununog, ang pananakit at ang mga pagwasak sa properties sapagkat yan po ay maglulunsad ng posibilidad ng civil war o kaya magdideklara sila ng state of lawless violence and lawlessness equivalent to the creation and promotion of terrorism. Wala po tayong patutunguhan, gagamitin niya yan na dahilan para manatili sa poder. Pero kung ang taong bayan mapayapa, tuloy-tuloy, lumalawak, at tumitindig na ang boses ng panawagan, Marcos layas, Romualdez layas, at ang taong bayan ay nananawagan, let the Constitution declare that the Vice President will take over. Yan po, at mangyayari yan ng mas mabilis kung ang Armed Forces of the Philippines ay idideklara po nila that they no longer recognize Marcos as their commander-in-chief, but instead
they will recognize the Vice President as the constitutional successor so that the government will continue. Mas mabilis po yan, no? Mga kababayan. So, ang layunin natin dito ay ipukaw at ipakita sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police that we do not want to topple the government, but we need to change the leadership in government at the soonest time possible. Otherwise, the country will go down the dogs. Yan ang dapat nating gawin. So, hindi po illegal kung sakaling magdesisyon ang Armed Forces of the Philippines na sila po ay tumitiwalag ng kanilang pagkilala na ang rightful na mamumuno ng gobyerno at ng buong bayan ay si Marcos Jr. At sasabihin nila, sa kalagayang ito bago pa sumambulat ang civil war at ang kaguluhan sa bansa dahil sa kawalang kakayanan ni Marcos at ng kanyang gobyerno na lutasin ang malaganap at malubhang krimen ng pandarambong, pangungurakot, abuso sa poder at pondo na ginagawa laban sa mamamayan. The Armed Forces of the Philippines na nakalagay po sa Section 2, Article 2, Section 3 ng Saligang Batas, Article 2, Section 3 ng Saligang Batas. The Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. Ayan. So yan po, mas mabilis yan. Kapag dumami ang tao sa lansangan, mapayapang nagpapahayag at nagpoprotesta, nanawagan ng palayasin na si Marcos sa poder at sila Romualdez at papanagutin sila sa pamumuno nila na bumalik ang malawakan at malubhang pangungurakot, pagnanakaw sa kaban ng bayan. All that the Armed Forces of the Philippines needs to do is to declare yung tinatawag na withdrawal of support from the Commander-in-Chief and declaring that the Vice President must be the new President under the constitutional succession of power sapagkat si Marcos ay hindi na kayang mamuno sa ating bansa. That is what we need, mga kababayan. No, mga kababayan, yan pong kailangan natin. Ipanawagan na natin sa Armed Forces of the Philippines. Kung ayaw nilang matulad tayo sa kaganapan ng mararahas at mga malawak na mga rioting at mga violenting mga pagkilos ng taong bayan sa Nepal at Indonesia, the Armed Forces of the Philippines must act by way of declaring a categorical withdrawal of support from the President kay Marcos, and they will state that the Commander-in-Chief now and the acting President will be the Vice President, which is under the Constitution ay pwede. Technically, si Marcos ay walang silbi pag wala siyang Armed Forces of the Philippines at ang PNP ay hindi na sumusunod sa kanya. In that way, maiiwasan po natin ang madugo at marahas na komprontasyon. At maiiwasan po natin na pumunta tayo sa state of lawless violence at mapunta tayo sa possibility of civil war. Yan po ang dahilan kung bakit hindi tayo tumitigil na ito po ay maipaliwanag sa mga mamamayan. Kailangan po dito ang intervention ng Armed Forces of the Philippines. Hindi para magkudeta. Hindi para umagaw ng poder, umangagaw ng poder at kapangyarihan sa pamamagitan ng paglulunsad ng kudeta. That is not what we are calling out. What we are calling out as a conscience call to the Armed Forces of the Philippines is i-exercise ninyo ang inyong constitutional duty. At ano ang nakalagay sa Article 2, Section 3 ng Saligang Batas? The Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez, they are not the state. Klaro tayo dyan. Ang kanilang pagiging mandarambong at pagpapahintulot na bumalik ang sistematikong pagnanakaw at pangungurakot sa kaban ng bayan ay hindi po dahilan na ipagpatuloy pa ni Marcos at ni Romualdez na manatili sa poder. Therefore, Marcos and Romualdez are not the state. They are not the government. And the people are the state and the people are the government. Kaya po pwedeng mapabilis po talaga ito. Ang lahat ng gusto nating gawin, ulitin ni Ka Erica, gusto po nating papanagutin ang mga nagnakaw at mga magnanakaw at mandarambong sa DPWH, all over the country, sa DBM, sa COA,
sa Kongreso lalo na, mga alipores nila Romualdez, ang ilang mga senador kung may involvement, lahat ng ito po ay magagawa natin when there will be a start of a new leadership. A fresh and new leader that is more competent, credible, at may integridad at may kakayanan, lalo na may competence na ipatupad po ang hustisyang ito by way of concrete actions. Kagaya po ng binabanggit ko kanina, buwagin na ang Department of District Engineering Office na ito, i-reshuffle at tanggalin, i-floating lahat ng mga key positions sa DPWH, i-take over po ito ng mga bago at pribado na mga caretaker group na bubuuin po, at hindi po dapat papayagan na ang mga kontraktor na ito ay makakatakas at ang mga alipores na involved sa mga pagnanakaw, kagaya po ni Saldico, ay makakatakas. No? Kailangan po nating pwersahin na agawin ang pamumuno sa isang incompetent na presidente. Sabi ni Watson Watkins. No? But we need Watson Watkins numbers to prepare for that. Kailangan pong handa ang taong bayan sa kanilang gagawin. Kasi nga po, hindi biro at hindi po basta-basta na manawagan ka ng pagkilos, subalit hindi po sumasama ang critical mass o yung mayoriya o bulto ng tao ay hindi po lumalabas. Mukhang ito na lang po ang inaantay na elemento ng pagkilos ng pamunuan at organisasyon ng Armed Forces of the Philippines. We do not want, mga kababayan, na malulugmok ang buong bayan at papunta po tayo sa kaguluhan at karahasan na sinasakyan po ngayon ng CPP, NPA, NDF. Sapagkat ang kanilang doktrina ay ganito: anything under heaven that is in chaos is always favorable for revolution. Sila din po ay nagkikinabang sa kaguluhan ito. In fact, they are in alliance with Martin Romualdez. They are making up this kind of situation so that they become relevant. Kaya kita nyo po, grabing agitation sa UP, sa Polytechnic University of the Philippines, sa University of the Philippines, all over the country. At kung hindi po ito mapipigilan at sapagkat maunawaan ng tao na gagawin nila ito, ang CPP, NPA, NDF can ride high dito po sa kaganapang ito dahil walang silbi, inutil, at walang ginagawang matino at hakbang na nararapat itong gobyernong Marcos. Ang una, dapat kung totoo at seryoso ito, nalalabanan at dudurugin niya ang pandarambong ng mga sindikato sa gobyerno na pinabalik nila ng pinsan niya, unahin niyang sipain si Martin Romualdez. Ideklara niya, I am no longer interested and willing to work bilang presidente sa isang speaker na involved sa sindikato ang kanyang grupo at siya ang arkitekto ng maraming congressional insertions na naging daan sa loob ng 3 taon para manumbalik ang sistematikong pandarambong sa kaban at pundo ng bayan. If Marcos will declare that, maybe I will believe partially. Aba, seryoso to Sinipa na niya at tatanggalin niya ang kanyang pinsan. But nothing is happening about that. Wala kang makikitang ganyan. Ang nangyari, pinakodata ni Marcos, ni Lisa Araneta, at ni Romualdez, si Chis Escudero. Kaya ang mayoriya ngayon sa Senado, kontrolado, tameme, at ito ay ekstensyon ng paghahari ni Marcos. Kung kontrolado na niya ang kanyang pinsan na sindikato sa House of Representatives, right now, habang tayo ay nag-uusap, kontrolado na rin po ni Marcos ang Senado. Dahil si Tito Soto, kumpari ni Romualdez, bata-bata ni Marcos, ang anak ni Tito Soto, inappoint ni Marcos sa MTRCB at lahat ng mga benepisyo nung tumakbo si Tito Soto at si Ping Lacson, sila Marcos po ang gumamit at ginamit din nila ang mga Marcos. Very clearly, ang Senado at House of Representatives, kahit 1,000 times pa silang paulit-ulit na magbulgar-bulgaran ng kunwari mga pangungulimbat at pandarambong na alam na yan ng mga taong bayan at wala nang nagdududa na ganyan ang nangyayari, wala pong mangyayari na pagbabago kung hindi po gagawa ng hakbang ni Marcos na ito po ay mapakasuhan, mapakulong at
mapapanagot sila, including ang pagbawi ng mga nakaw na kayamanan. Yan ang hinahanap ng taong bayan. Sang Pilipinas ay marangal. Ang mamamayang Pilipino po ay hindi kinukonsinti at hindi tayo tumatahimik sa pagnanakaw ng gobyerno. At yan ay araw ng paniningil laban kay Marcos at kay Romualdez at panawagan ito sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police. Manindigan sila sa taong bayan at sa mamamayan at sa bansang Pilipinas, hindi po sa mga politikong gahaman, buaya, ganit at magnanakaw na pinamumunuan ni Marcos at nila Romualdez. At ang panawagan hindi para pabagsakin ang gobyerno, kundi para palitan ang pamumuno sa gobyerno upang magkaroon kaagad ng aksyon na may patupad ang katarungan at pananagutan sa mga pandarambong at pagnanakaw na nagaganap sa gobyerno. And it cannot be done under a Marcos Romualdez regime. So mga kababayan, please help Ka Eric to call out on the armed forces of the Philippines. Stand with the people. Defend our country. Change the leadership now with the people. Yan pong panawagan natin. Withdraw support from the Commander-in-Chief and declare that the President is incompetent to rule and govern, and so therefore, hindi na po siya pwedeng mamuno ng gobyerno at bansa at kailangang sumunod na ang constitutional succession, which is the Vice President should take over with the recognition of the Armed Forces of the Philippines that she is now the caretaker of the entire Philippine government. Given that the situation, ang punot dulo ng kriminal sa pandarambong na ito ay walang iba kundi si Marcos at Romualdez, therefore, the start of reform and change and the execution of justice can only begin when Marcos and Romualdez will be removed from office. And that can happen when the armed forces of the Philippines will stand and defend the Filipino people and remove and declare their withdrawal of support from the incompetent, evil, and corrupt government of Marcos. Yan po ang panawagan natin. Ang armed forces of the Philippines ay hindi private army ng politiko kagaya ni Romualdez, ni Saldico at nila Marcos. Ang armed forces of the Philippines, every bit of centavo na kanila pong naiuwi sa kanilang pamilya, from the general down to the private and all police personnel, kayo po ay pinapasahod ng taong bayan, hindi ni Marcos. Huwag nating hayaang malugmok at papunta po sa pagkabulok ang ating bayan, kagaya ng nagaganap ngayon na kaguluhan sa Nepal at sa Indonesia. Before this kind of violent uprising will go towards sa opsyon ng mga tao, kumilos na po tayo. Pakinggan nyo po ang panawagan ng mga mamamayan. Walang ibang solusyon dito, kundi ang people power sa mapayapang pamaraan, tanggalin si Marcos at si Romualdez, at magkaroon po ng constitutional transition and succession of power. At yan po ay gagawin ng Armed Forces of the Philippines by declaring the withdrawal of support from the President, and i-recognize nila that the acting Commander-in-Chief and the acting President right now is the Vice President as the caretaker government, and the Armed Forces of the Philippines will stand by that because it represents the best interest of and the rights and welfare of the Filipino people, sapagkat ang saligang batas ay nagsasaad. Ang Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And the state and the people, hindi po si Marcos at Romualdez ang nagre-represent sa kanila. Klaro po tayo dyan. The Armed Forces of the Philippines belongs to the people. And they should stand with the people and defend the people in our country. Not the politicians. Creating problems ng pagkabulok ng lipunan at gobyerno dahil sa pandarambong nila sa kaban ng bayan. We hope na ito po'y mapapakinggan. Buligligin natin, yanigin natin ng pagkilos ang mga nagbibingi-bingihan pa sa Armed Forces of the Philippines at nagbubulag-bulagan. Join the people and declare the withdrawal of support from Marcos Jr. and kick out Marcos and Romualdez, and let the constitutional mandate of transition of power go to the Vice President, and we shall start the change and we shall start justice. Bangon sambayanan, araw ng pagkondina at paniningil, araw ng panawagang palayasin si Marcos at Romualdez, araw ng conscience call for the Armed Forces of the Philippines to stand and defend with the people and call out the President
to step down and make the country become a country na may dangal muli at may katarungang umiiral dito.